Ignacio Metodia Oclarit, Felipe Eugenia Demetria Teofilo Crispo, Jocelyn Alicia Gregoria Juan, Arcelino Senior, Jimena Lydia, Ronilo Pasarmiento, Carmen Felix, Bonifacio Emerica, Victor Arnel Lilia Romero, Elvira Mamerto Maria Roberto Gregorio Flor, at para rin po ito sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Picture ko. Kailangan kita daw si Father Sabi ito nila na magkakunin. Because I'm allergic to lemons. I'm allergic to lemons. I'm allergic. Ng Biyernes sa ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. At araw din ng paggunita kina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama. Sila po'y mga martir. Magsisimula na po ang ating anak ng misa. Yeah.
ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. Ngayon ang gabi ng misa ngayon is the Body and Mass of the Sacred Heart of Jesus. Itong misang ito, iaalay natin pasalamat sa lahat ng biyaya na ibigay sa atin ng ating Panginoon at para sa lahat ng ating mga intensyon, lalo na intensyon ng bawat isa, intensyon ng bawat pamilya, para sa intensyon ng ating mahal na Obispo, sa intensyon ng ating mahal na Santo Papa at ng ating inang simbahan. Isama din natin sa misang ito, mga mahal natin sa buhay na nasa malayo, mga mahal natin sa buhay na may karamdaman sa bahay at sa ospital, at ang mga mahal natin sa buhay na nauna na sa atin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos At sa inyo mga kapatid, na luwa akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awa tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo kayo'y mabihisa ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal at pakalabin nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kami naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang mariog na katubusan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa Aklat ni Sira. Si David ay hinilang sa lahat ng kalalakihan sa Israel. Parang kaba na inihiwalay sa handog na iniaalay. Pinaglaroon lamang niya ang leon, nawari, bisirong pagbi. At ang mga puso nawari maliliit na tupa. Binatiyo pa lamang siya nang patayin niya ang higante. At sagipin sa kahihiyan ang bayang Israel. Pinagbagsak niya ang palalong sigulayan sa pamamagitan ng isang bato na ibinalan niya sa kanyang santi. Sapagkat tinatawagan siya sa Panginoong kataas-taasan, pinagtibayo o ito ang lakas ng kanyang bisig at nagpatay niya ang batikang mandirigma ng kaaway upang igalang ng mga bansa ang kapangyarihan ng kanyang bayan. Kaya't tinawag siyang ang nagwagi sa 10,000 at noong igawad sa kanya ang korona ng pagkahari, ipinagdiwang siya ng bayan sapagkat hinilang siya ng Panginoon. Nilupig niya ang mga kaaway na Filisteo at pinasuko sila hanggang sa panahong ito. Nagpasalamat siya sa Diyos sa lahat niyang nagawa, sa kataas-taasan at kabanal-banalan niya iniukol
ang karangalan. At saka parang, Umabi siya sa mga awit na nagmumula sa katuturan ng puso upang ipakilala ang pag-ibig niya sa may kapal. Naglagay siya ng mga mang-aawit at manunugtog upang umawit sa harap ng altar sa saliw ng mga alpa. Pinaringal niya ang mga pagdiriwang ng mga pista at itinakda ng kanilang mga araw sa loob ng isang taon. Ano pa umalingaw sa tahanan ng Panginoon. Ang papuri sa kaniyang banal na pangalan mula sa pagbubukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. Pinatawad siya ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan at ibinigay sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Iginawad sa kanya ang kuruna ng pagkahari at ipinangako sa kanyang angkan ang trono ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lungkunan, ang ating pong itutugon ay purihin ang Diyos ng lahat, siya'y ating tagapagligtas. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Ang Diyos na ito ay ganap ang gawa at maaasahan ang kanyang salita. Siya ay kalasag ng may lungasa at naghahanap ng kanyang kaibigan. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Panginoon, buhay siya'y tagapagligtas, matibay mong purihin ng lahat. Kaya pupurihin kita Ano kay Papa? sa lahat ng bansa nitong daigdigan. Ako ay awit sa iyong harapan. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinigang. Ang pag-ibig niya'y walang katapusan kay David at lahat niyang mga angkan. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa banal na Ebanghelyo. Ang salitang mula sa Diyos kapag isinasaloob ay mamumunga ng lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumailin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahon yun, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus sapagkat bantog na bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi siya'y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman siya'y si Elias, siya'y propeta, katulad ng mga propeta noong una, ang iba pa. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapubutan ko. Si Herodes ang nagpahuli ng pagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito ay asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes. Ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya si Herodias ay nagkimkim ng galing kay Juan. Pinangan niya ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natakot si Herodes kay Juan. Alam niya ito'y taong matuwid at banal, kaya ipinagsagalang niya. Gusto niya makinig kay Juan, bagamat labis siya nagpapagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkataon si Herodias na aniyahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodias at ang mga panauhin, kaya sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At ay sumpa niya ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinarotan ng hari. Ang ibig ko po ibigay niyo sa akin ngayon din. Sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matagihan ang dalaga. Kagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Nilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inibig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka aming Panginoong Yesu Kristo. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Anak ng kapal. Tayong lahat ay mga leader, no? Mga leader. Parang baka mabasa na ito ngayon. Wala ko na yung ano. Kaya mag-ibang kaibigan siya. Makababasa na ito. Patay mo. Wala mo talaga. Baka mabasa mo yung kaibigan. Yes. Thank you. Okay. May dalawang klaseng hari meron tayo ngayon sa ating mga pagbasa. No? May isang hari David at saka sa hari Herodes. Na kung saan, makikita din natin yung sarili natin, paano tayo maging leader? No? Paano naging matagumpay si David? At paano hindi naging matagumpay si Herodes? No? Dahil nga, si David, talagang sinusunod niya ang kagustuhan ng Panginoon sa buhay. Kaya naging leader siya ng ilang taon tagal-tagal, no? Hanggang namatay na siya
at yung anak naman niya ang pumalit sa kanya. Si Herodes naman, isang hari na kung saan puro nakatingin siya sa sarili niya. No? Yung self-interest na kung saan sarili niya ang iniisip. Hindi niya iniisip yung ibang tao. Kaya marami sa ngayon yung pagiging leader na gano'n, no? Self-interest, hindi niya magtagal. Kaya marami sa atin ngayon na pinapalalanganan ng Panginoon na sa buhay natin, kung sundin natin yung Panginoon, kahit sa pamilya natin, tatagal at tatagal ang pamilya natin na buo at talagang pinagpala ng Diyos. Pero kung puro lang tayo sarili lang inaangkin natin, puro sarili lang ang inisip natin, talagang hindi magtagal yan. No? Dahil hindi tayo pinapunta ng Panginoon o nabuhay sa mundo ito para lang sa sarili natin. No? Tayo dito sa mundo ito para din sa kapwa natin. Kaya nga, hindi pwede na gano'n na andito lang ako lang, wala na akong pakialam sa iba, ay kulang ang pananampalataya natin. Dahil sa pananampalataya ito, pinapakita sa atin ng Panginoon na hindi lang tayo naniniwala sa Diyos, kundi sumusunod tayo sa kung anong gawain na dapat natin gawin para sa Panginoon. At yun ay pagbibigay natin na kabutihan sa kapwa natin. Pagtulong sa kapwa natin. Then ito yung mismo mga konkretong gawa kung talagang tunay natin mahal ang Diyos. Makikita yan sa gawa natin sa kapwa natin. Kaya, maling-maling, nasabihin natin, okay naman ako, nag-rosary naman ako, okay naman ako, nagsimba naman ako, okay naman ako, dahil nandito lang ako sa bahay, wala akong ayaw kong makipagkausap sa kapitbahay, ayaw kong makipag-chismisan, ay, hindi rin pwede, no? Pwede mabuhay ka ng gano'n, pero hindi mo sinabuhay ng totoo ang iyong pananampalataya. Eh tayo, kung magkaroon lang tayo ng pagkataon na maging leader, mayroon tayong modelo, ang ating Panginoon. Unahin natin yung ano ang kabutihan ng bawat isa. Hindi yung sarili ko lang ng kabutihan. No? Dahil kung pagkaroon yung kabutihan ng ibang tao, ang inuuna mo, ang Diyos nang bahala sa kung anong kailangan mo sa buhay. Kaya yan ang nangyari ngayon kay Herodes, no? Na kung saan nasa puso niya, may takot siya. Dahil alam niyang banal si Juan. Pero dahil sa kanyang personal interest na ayaw niya mapahiya sa kanyang mga kaibigan, kahit na mapatay yung isang tao, okay na. Ha? Dahil ayaw niya mapahiya. Minsan, sa buhay natin, sinusubok tayo. Anong klaseng leader ba tayo? Lahat tayo mga leader sa pamilya natin at kung saan man tayo mapunta. No? Mga leader tayo lahat. Wala, sabihin na natin kung leader man kayo, member kayo. Pero pagdating sa pamilya, naging leader din kayo. No? Anong klaseng leader ba tayo? Yung ba, ginagawa ba natin yung kung ano yung mas nakakabuhin sa atin o ang mas nakakabuhin ng marami? Kaya yan ang dapat natin tingnan sa buhay natin. Ano yung mas nakakabuti sa nakakarami? Doon tayo. Hindi yung mas nakakabuti sa sarili ko. No? Dahil mali yun. Talagang hindi. Okay, minsan, magmatagumpay ka, pero hindi sa lahat ng oras, magmatagumpay ka sa kanyang mga pagkakas. Kaya, ang Diyos, kung titingnan natin, ang leader natin, the good shepherd, siya pa nga ang una, no? Ayaw niya na pagsimbihan siya. Siya yung nagsimbi sa kanyang sakawa. Siya ang nagsimbi sa mga tao na mapaligid sa kanya. Ang ating Panginoon na yan, hindi niya kailangan na kung anong mga sa kanyang pangalan. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, ibigay niya ang kanyang buhay para sa atin. At kanyang klase, paglilingkod na ang gusto ng niyahanap ng Panginoon sa atin. Yung tunay ng paglilingkod. Yung hindi ka nagkukwenta sa mga ginagawa mo sa ibang tao.
Kung hindi mo itanungka kung ano ang nagtulog mo sa ibang tao. Binabalikan ba tayo ng Diyos sa kanyang ginagawa sa atin? Kaya sa kanyang pagmamahal sa atin, pinapakita niya na ito ang dapat natin gawin. Ito ang dapat natin sundin. Pagmamahal sa kapwa, pag-ibig sa kapwa, na walang inihintay na kapalit. No? Kaya, mission natin ito, yung paglilingkod sa kapwa. Dahil ito yung mission na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Shared mission natin ito sa ating Panginoon. Yung paglingkuran ng kapwa natin. Hindi na yung sarili natin. No? At sana ito yung pagpapakita sa atin na liwanag sa buhay na hindi lang pala yung sarili natin yung dapat paglingkuran. Dapat pala tayo maglingkod sa kapwa. Kaya ang puso ng ating Panginoon talaga tumitibok yan pa natin sa mga puso natin. Sana ganun yung pag-isip ang puso natin sa kapwa natin. No? Hindi natin unahin yung sarili natin. Unahin natin ang pagmamahalan ng iba. Yun ang Diyos ng bahala kung anong pangangailangan natin. At totoo yun. Minsan subukin tayo. Minsan may mga gano'n na ipapakita sa atin ano pa talaga sa puso natin kung tayo mag-import sa Panginoon. Kaya mga kapatid, sana hilingin natin sa Diyos na gabayan tayo palagi. Nabigyan tayo ng pusong marunong mag-import sa kapwa. Nabigyan tayo ng pusong may pagtingin sa mga nangailangan. Lalo na yung mga tao mas nangailangan sa atin. Sila yung unahin natin. No? Kaya nga kung may mga ayuda doon natin mag-test yung mga leaders natin. Sino ba talaga unahin natin? Kung mas nangailangan, o yung mas makikilala natin, o yung mga malapit sa atin. Oo, may mga kailangan naman tayo, pero patingin natin sinasabi, ito ay para sa mas nakakailangan. Kaya naman, nabigay ko na sa iyo yung mapunta, diba? Kaya, challenge ko sa atin na tinatingnan naman ang mapapay tayo sa mga ang madali sa atin. Noong una tayo ito, pero sa atin kasi pwede na tayo pinagpalo yung sarili natin sa atin. So dapat yung pasubisin natin. Pero pinadaanan natin posible na ganun daw. Hindi ko yung mga kung dumaan ka sa hirap na yan, sana pinagdaanan mo yan, ay no? Pero minsan kasi bali, pinagdaan mo yan, nagiging sakit na tayo. Pinagdaanan ko ito, ayaw mo mananasan ko rin. Ganun ang nangyari sa iba. Kaya, nandoon yung pagod, nandoon yung sinalang, dahil pinagdaanan ko ayaw balikan o bumalik naman sa akin. Ganun na lang. Dahil yung takot, baka mawala na ito bukas. Kaya yun, tingnan mo, may mga ganun. May mga ganun buhay. Pero una pa yan makakasa sa iyo. Wala na yan. Diba? Dahil yun. Pero kung ikaw, gusto sa iyo, mas pero para ako, diba? Pero para makakasa kaya lang, ito hindi ko naman sasabi na gano'n ang isip natin, gano'n na kasama-kasama na tayo. No, hindi gano'n. Ibig sabihin, talagang inanod tayo ng Panginoon ngayon na ay gano'n na yung proseso ng buhay natin, nahihirap pa,
yan. Tutulong tayo dahil ayaw natin na maranasan sa ibang tao yung hirap na pinaranan mo. Yun na yung hirap sa'yo, wala. Ang hirap. Dahil alam mo sa buhay mo, hirap ka at pinanggihan ka. Klaro ba yun? Hirap is hirap. Hingin is hingin. Pag hirap, ibalik mo. Dahil hirap mo. Ha? Klaro ba yun? Hindi sabi sa tayo, ano din? Ano na din yung, ano ba? Yung, tawag ito, di ba? Abuso. Abusuhin natin. Pero hindi yun. Huwag ka rin hindi nyo maraming ang pag-abusuhan ko. Yun, parang yun ang magiging katasan. Kaya, kung abusuhin ka niya, huwag kayo mag-abuso. Di ba? Kung nandiraw siya sa iyo, ang ginagawa natin ngayon, kung magkano ba yung pilihan niya, medyo mabigat, ibigyan ko lang siya, parang hindi na siya pabayan. Liwanag bayan, no? Hirap siya ng 5,000 sa iyo, ibigyan mo lang ng 500. Sa niya. Dahil wala ako kayo. Tutulong ko pa rin sa kanya. Kaysa pagkakita ng 5,000, may mga kung ano nung isipin mo, huwag na. Huwag ka na kung ano yung kayang ibigay sa kanya. Pero, ha? Kung wala, kasi wala. Pero meron ito, meron kunti. Sa mga nila. Diba? Kung isang paraan na kung saan, pwede ka lang mangyari doon. Pwede pang gawin mo. Sana, yung puso na ating Panginoon, yan ang tinupo sa puso. Pagpapababa, mahal, sana yung pagbibigay natin sa isa't isa, yung pagbibigay ng tulong sa ibang tao. Imagine, itong mga nangyayari dito, yung mga buhay ng mga tao. Wala sa akong yan. Pero nandiyan sila para sa inyo. Mabibigay pa kayo ng sa kanila. Hindi. Yun na isipin natin. Nabibigay sila ng panahon para sa peace. At nang wala naman kayong pakakapit sa kanila. Pero ba? Diba? Oo, tapos awahin pa rin. Di ba? Yung mga ganun mga civil natin na nag-effort tayo, sana kunting naman lang, di ba? Makikita natin yung kabutihan ng ibang tao. Tulong-tulong. Tulong-tulong. Hindi naman tayo mabubusa sa tayo na. Pinatulungan din tayo. No? At yan ang buhay na saan. Masaya tingnan kung ang bawat isa ay natulungan. Madali ang buhay ay hindi naman mabigat, magaan ang buhay kung ang bawat isa ay nagtutulungan. Diba? Yun ang pagkakita sa atin ng ating panahon ngayon, maging leader tayo ng mga puso. Leader tayo na namumuna sa mga kabutihan. Maging leader tayo na minsan na-challenge yung ating mga ginagawa. Kung tayo mga leader na madaling sa kababaan natin yung pasensya natin. Pagkakugan, ganun talaga ang pag-iilan sa'yo, maraming hindi makinig sa'yo, maraming ganyan. Pero okay, dami sinabi mo naman. Basta alam mo sa buhay mo na tama mo para sa Diyos ang ginagawa. Huwag ka magkakapo. Hayaan mo sila. Diba? Ganun lang yun. Kaya sa buhay natin, may modelo tayo ha. Ulitin ko, ang Diyos ang pag-ibig natin. Sana sa ating pag-ibig, masaya tayong pag-ibig. Kung ano man yung sulta, at least maganda, mas natin, ito yung inaalay natin sa Panginoon.
wala na tayong doon. Hindi na tayo masiro doon. Pag lahat ng ginagawa natin, naalay natin sa Panginoon. Yan ang Diyos pa. Amen. Tumayo tayo lahat. Magiging matagumpay lamang ang ating paglaban sa personal sa pagpwersa ng kasamaan kung magsama-sama sa panalangin. Panalangin tayo sa Diyos ng katagumpayan. Panalangin ng ating tubod, Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Tulad ni San Juan, ang mga namumuno ng simbahan ay nagpapang ng mga ng Ebanghelyo ng katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway tumulong ng buong puso sa pakikipaglaban ng simbahan sa mga madidilim na pagkesa na siya kumakalipin sa tao upang magbuyo sa arasan at krimen. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Tayong mga Kristiyano naway maligaya sa pagsasalita sa ating mga alalahanin laban sa mga nagsasamantala at sa mga sinasamantala sa pamamagitan ng politikal na pagbibigit at bulok na pamamaraan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ang mga biktima ng opresyon naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyan mo ang aming panalangin. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya, naway makatagpo ng malangit na pabuya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Alimig natin ipangako sa pagmamasalamat ang lahat ng ating mga pasasalamat, mga kaibigan at mga intensyon sa misa ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Makalangin Ama, hindi nagbabago ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng katapangan na manahan sa iyong presensya sa araw ng aming buhay. Pinili namin ito sa pamamagitan ng Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Kasi po bang lahat, ihanda ang sarili para sa liturgia ng pakikilaban. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Pagkakawa ng Panginoon yung pagkakain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sanayan niya banal. Ang manalangin lumikha, ikaw ay puspos na awa at pag-ibig
pag-ibig sa kanan at dahil sa iyong pag-ibig na umapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mo anak na pinakamamahal. Ipagalog mo kami makasayang usan upang ang pagsamba sa iyo ay marapat namin mag-alay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas Diyos niyo ang puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Ama namin magpapakinggan ng mga ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Cristo na Panginoon. Dahil pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili ng kami matubos pwede na ng pog siyang magabayo sa krus. Mula sa kanyang tagiliran sa di magawang tubig ay masaganang dumana kaya sa bayanan mo dito naman na. Ito ay ang isang katakuhang na akit sa puso ng iyong anak na sumasakit sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaysa namanghel nagsiyawin ng papuri sa iyo na walang pasalamatan, kami nakubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa taasan, pinagpala ang delito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa katasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang banalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin makita ang awa ng dugo ng aming Panginoon Yesu Cristo. Bago niya pinagtisan ito sa loob ng maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na yung ilabos sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ang handog para sa inyo. Kaya naman kung matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, ngunit niya ang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo ang lahat ng pagkakulit. Ito ang kalis ng aking dugo na bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipapanawan ng mga kasalanan. Gawin mo ito sa pag-alala sa akin. Pag-uwi ng misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Pinahali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay ng buhay at ang kalis ng kaloob ng dalasan. Kami nagpapasalamat at kami ang nirapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isa sa kami sa kawalang dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hanapin kong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibigay sa Leon naming Papa at ni Roberto naming Obispo at ang kanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. May pasan sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Dahil gano'n na si Julie Antonio, si Benito, si Rodo, si Father Christopher, Dexter Peter Bernard, Antonio Anton. Awaan siya at patuloy sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagkakas lahat na makasalo ang iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kay San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang namin ang pagpupuri sa karangan mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo kasama niya sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga
makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa taguligid ng mga Diyos at turo ng Jesus. Ang ng Diyos, ayaw natin ng lakas. Ama namin, sumasalit ka, Sabayin ang alam mo, masasabi ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na mapapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami makaintulog sa puso, at iadya mo kami sa lahat ng sama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, makalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, sa pagkakataon namin pinanalipan ang kagilang araw ng pagpapahayag na tagapagligtas namin sa Jesus Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Kaya mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkasal. Pagkatuban mo kami ng kapayapaan, magkaisa yung kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay natin sumay. At sumayin. Mag-ibig kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos, Ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. ito ang Cordero ng Diyos. Ito ang kalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Palag ang mga inanyahan sa kanya. Panginoon, hindi ka dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita lamang ay gagaling na ako. Para sa buhay na walang Amen.
Kayo po. Manalangin. Ama namin Panginoon, kaming salo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal ay nagmakaawa ng iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang tumabaw ay maging marapat na matambal siya sa kalangitan sa pamamagitan ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po panandalian at may ma-announce ang ating coordinator. Good morning po sa lahat. Masalamat po tayo kay Father na nagmisa sa atin. Maraming salamat din po kay Kuya Rudy at sa ating mga coordinator na dalawang nagdadala. At sa may bahay na to kay Clarice Family. At sa lahat po ng dumalo ngayon, maraming salamat po sa inyo. At meron din tayong mga dito sa private, sa Sunday, schedule po ng ating kawan sa ating pagya ng first mass ang schedule natin. Sa 21, kawan mass natin ng 8 a.m. Mayroon tayong fundraising para sa 14th Father. Opo. Para may paggawa na sa chapel. Ayaw sa puso. Ibo ng musika. Isa Blended Regulation sa March 21 at 7 a.m. Ang tema po, sulong patayo sa liwanag at pasahan na cross ni Cristo. Sa March 21 yun. Maraming salamat po. Sa Ash Wednesday natin sa February 18, no? Bago ng Blended Recollection, magano muna tayo magpapatris muna, ha? So, yun po, meron tayong dalawang misa. Pwede na siya. Nung Monday, naghanap naman sa 5. Sinabi ko na sa February 18, may 5 p.m. Mass. Naka 6 p.m. Mass, no? Hindi po yung Monday. Ay, naku. Yung Candelaria, may nagpunta doon. Bakit? May misa doon na sino? Saan may misa na sino? February 18 yung 1880, no? Hindi makinig. Tapos naghanap ng misa. February 18 po, anong araw? May Ash Wednesday. May Ash Wednesday ba na Sunday, no? Anyway, so alas 5 po, kung halimbawa gusto niyo maging maaga, kasi ba kayo, may 5 a.m. po tayo, no? 5 a.m. morning, ha? Then sa alas 6 po ng gabi, no? Dalawang misa po tayo sa February 18. Yun lang po siguro. At saka may mga activities din na para sa ngayong 15, ngayong February 15, ang ating mga Knights of Columbus. I don't know kung ano sa inyo dito, ha? Hindi. Yun. Natapos na yun. Kakain. Pero, invite sila ng mga asawa. Iwan ko ba kung anong nangyari? Invite ba kayo? May mga asawa ba kayo? O, may asawa ba kayo? Invited kayo. Ha? Renewal yan ngayong 15. Okay? Renewal